Tuloy na tayo dito sa binubuo nating ano ba ang nangyari dito sa kanilang naging match, USA versus Uzbekistan. Ang bahagi ng round per round best games. Round number 3, hindi po pinalaro si Wesley matapos manalo ng round 1, round 2, pinagpahinga sa round 3. At dito ang napili nating best game ay sa bakbakan nila World Championship Challenger Sindarov versus Levon Aronian, Team USA. At sa round number 4, doon pinaglaro uli si Wesley. Kalaban naman niya ang number 1 Uzbek player na si Abdusatorov. 2 games po i-analyze natin, then alamin natin kung ano ang naging score ng match nila sa Rapid USA versus Uzbekistan. Pero bago yan mga kamatyas, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Again, hatid sa atin ng Internet Chess Club application. It's white to play. Ayan mga kamatyas, malaking suportan nyo na po ang mailapag ang inyong mga kasagutan sa comment section below ha. Pag may nakita kayo dito, it's white to play and win, pakilapag nyo lang po sa comment section ha. Maraming salamat sa inyong suporta. At kung wala pa kayong Internet Chess Club application na nanonood ngayon, yung iba kasi marami ng naka-download libre lang po ito, downloadable sa Play Store at App Store. Ito po ang logo niyan, Internet Chess Club. Magkakaroon ka na, gamitin mo na pang training, pang puzzle. Okay. Round number 3. Black dito. Si Levon Aronian tinirahan ni Sindarov ng Knight F3. Ayan, nakiramdam muna. D5, C4. Okay, pa-English opening pero hindi pa rin tukoy. Nag-D4 advance si Levon. B4. Medyo kakaiba ang opensa nito ni Sindarov ba? Okay. C6. Bakit kaya gumanon? Ngayon ko lang din nakita to. Ang alam ko po tinitira dyan F6, ganon. Nag-A3 para pag bitaw ng ipon ay suportado na kagad yung pawn sa B4. Bishop G4. Kakaiba talaga. Knight E5, lumundag, tiniret ang bishop. Bishop H5 at nag-bishop B2 develop. Nag-F6 na. Nag-G4, ang ganda naman ng laban. Hindi ako nagkamali ng feeling best game sa round number 3. Ang ganda sabayan Kinain ng knight, kinain din ng bishop. Pero kung ako po tatanungin, mas maganda yung pawn structure ng black, nasa sentro Knight F6, okay, inatake yung pawn. E3 para mabuksan ang suporta papunta sa H5. Nag-E6 para makahinga na rin, makagalaw na development ang bishop. Nag-Rook G1. Ayan, ito pong Rook G1 na ito dahil tanaw na tanaw naman expected na next na i-develop ay ang bishop. Pinigilan muna ni Sindarov na makadevelop at makapag-castling ng ganung kadali lang Gusto niya pahirapan. Nag-A5, ayun, basag sa pawn B4. Nag-C5. Ayan, para matakpan talaga yung pressure dyan sa B4. At nag-Knight A6, niloadan pa ng isa pang pangbasag. At nag-Queen B3, niloadan naman ng suporta. Para paghabang maintain ang pawn B4, maintain din ang pawn C5. At the same time, ito palang Queen B3 mga kamatyas ay may threat doon May sipa sa E6. At nag-Knight C7. Okay, dinipensahan muna. Bishop C4, dinoble atake. Ayun, kinain na ni Levon. Ba't kaya sinabayan niya, Kinain din ng pawn E6. Nakipagsabayan lang, kain. Queen E7. Yan ang analysis niya dito. Pero, hindi kaya bagsak yung pawn sa D4? Queen C4. Ito po yung ibig kong sabihin, Hindi ba pwedeng kainin, tapos kainin dito? Magna Knight F4. Ang lalalim ng nakikita nila, Hindi ko natanaw yan. Ang lakas ng atake, Tapos, Rook G3 yata ako dito kung ako puti Ayan, tapos magbi-Bishop H4, aray ko. Pagka gumano, hindi pala pwede, may knight check. Double. Ayan, kitang-kita mga kamatyas. Balik tayo. Ay bumalik dito si Sindarov, di siya nakipagsabayan at nag-G6. Okay, relax lang si Levon. Kung kainin man kain, may check pa. Kinain nga, check, King D1, at nag-castling. Agad namang tumakbo agad sa queen side. Ayan. Tingnan nyo po evaluation bar, Pabor kay Levon. Okay?
Bakit siya nag-castling? Para hindi matusok ng rook e1, queenlessin eh. Nag-rook e1 pa rin. Queen g5. Saan pa punta to kung queen g5? Pinapakain talaga ni Lebon yung kain-kain ka. Okay, okay. B takes a5 na lang. Dito po kasi mga kamatyas, wait lang po, pagka kinain kasi yung pawn sa d4, may queen g4 check. Ayun o. Okay? Tangay ang bishop, kaya hindi pa pwedeng kainin ito, may trap. Kinain muna, tapos with the idea to play a6, mabasag, no? Mainkwentro doon sa b7 at ma-expose ang black king. Kinain lang yung c5. Ayun. Yun nga lang, pagkakabitaw ng b-pawn, oo nga, bagsak na nga pala yung pawn c5. Queen e6 check, king b8, at nag-rook e5. Habol-habol ang queen, nag-queen a7. Yun nga lang dito, kapansin-pansin, mga kamatyas, na yung queenside pieces, tingnan nyo, yung bishop, barado. Yung knight, di makagalaw dahil sa pawn. Habang di nakakagalaw ang knight, di rin makakagalaw ang tore. Damay-damay, ano? Ganyan din chess eh. Dapat may coordination ng mga pyesa, may harmony. Ika nga. Queen z4. Bishop g7, tiniretang tore. Okay, sumugod sa 7th rank. Nag-rook e8, no? Para ma-neutralize ng todo. Kinain-kain. A4. Ayun, gustong-gusto na talaga dito ni Sindarov na makawala na yung knight niya. At kinain, bishop takes d4, okay? Takes. At nag-rook d8. Yun nga lang po, grabe, ang tagal ng tulog ng mga kabayo ng mga pyesa sa queenside. Tulog ang kabayo at tore. Knight, g7, pupunta naman dito. Check muna, gumanon. Rook a3. Kasi kung magna-knight c3, hindi pwede kakainin mga kamatyas eh. Kaya kailangan mag-rook a3, no? Knight e6 naman, threat ang queen. Queen h4, okay? Pressure. Queen f5, yun lang. Lamang sa sundutan dito si Lebon. Oo, butas-butas ang daming sundot eh. Nag-rook b3, depensa. Rook d7. Okay, depensa lang din. Maagang dumipensa. Baka kasi pumatong na ganon, mga ganon-ganon. Queen h3, nakipaghamon na ng queen to queen si Sinda. At nag-queen d5, umilag lang po. At meron na namang delikadong mga papasok na ganun pag umangat ay may halaw ng mga knight d4 check. May mga sundot-sundot na ganun ano. Queen f3, hinarangan ulit. Queen c4, ayun na naman. Galing Ma'am Blessing, ano? Naku po, oo nga, may sundot dito. Naku, nakakatakot. Nag-rook to e3 para harang, tapos may threat pa sa knight. Knight d4, ang bibigat ng bitaw ni Lebon dito. Nakondisyon, kumbaga sa manok. Knight d4, threat ang queen, tapos may queen c2 check na paparating. Aray ko. Queen e4. Okay, para walang queen c2. Kinain lang. Ay, nako. Goodbye na. Walay na. Hindi pwede dito kasi may knight c2 double eh. Check. Gumanon. Check ulit. Teka muna mga kamatyas. Ano? Teka muna po. Kasi pagka gumanon, kakain-kain tapos kain to, babagsak. Okay. Kaya pala gumanon. Tapos, chumek. Gumanon. Okay, yung knight naman ay suportado. Ay, paano yun? Boom! Oo, di pwedeng kainin. May matyas. Takbo hanggat may lupa talaga. Di napansin niya yun ah. At huling bitaw po mga kamatyas, simple but terrible move. Rook c2 with the idea to play rook c1 matyas, and yung knight paano isasalba. Grabe, ganda ng pagkapanalo ni Lebon. Resign si World Championship Challenger dito. Ayan, okay. So yan ang best game ng round number 3 pa lang, mga kamatyas. O lipat naman tayo. Laro naman ni Wesley kontra sa number 1 Uzbek sa board 1 nila na si Abdu Saturov. Pag-aralan natin. White dito si Wesley. Tumira ng e4. C5, sinalubong ng Sicilian. Knight f3, d6, d4, takes, knight f6, knight c3. Ang legendary Sicilian Najdorf nakita uli natin. Bishop e3, English attack variation po ang pinili ni Wesley. Knight g4, okay. Inistorbo kagad ni Abdu. Bishop c1, knight c6, kasi may linya kasi pagbalik doon, saka mag-iiba na, magbi-bishop e2 o kaya f3,
Kumbaga sinubukan lang kung magda-knight G4, nag-knight G4. Yun nga lang, hindi binalik. Matapang din si Abdu. Knight C6. Iba kung iba, walang pabalik-balik. H3. Bumalik. Bishop E3. Ipinilit pa rin talaga ni Wesley. E5. At kain Bishop C4. Ayun. Para makontrol po yung D5 square. Kung hindi kasi gaganyan, magpo-pawn to D5 yan. Pag nabuo yan, ay nako. Wag na wag nyong ipapagawa sa kalaban nyo yung nabubuohan ng healthy yung pawn structure na kaganyan, pantay. Wag na wag nyong ipapagawa sa kalaban. So Bishop C4, eksaktong-eksakto ang tira dito ni Wesley. At nag-Bishop E7, Queen D2, castling, queen side. Yun lang. Kung ako dito, gusto ko mag-castling sa king side. Dito kasi, sa isang banda kasi may rook B8 parang nakaka-pressure yan. Bishop E6, ayan, sinalubong na ni Abdu. Bishop B3 at nag-A5. Yan na nga po ang nakakailang na bagay kung kayo ay magka-castling sa queen side. So, lagi nyo pong isasaalang-alang, pagka queen side castling, ang payo ko sana walang bukas na B file na ganyan. Kailangan may pawn man lang ang black. Kasi pagka may bukas na ganyan, sa experience ko na sa mga ginawa ko, natatalo ko pagka sa puti. Nag-castling ako queen side, na-atake kasi ako. F4, ayun, okay, bumira din si Wesley ng counter attack, counter pressure. Kinain lang, kain lang din, at C pawn ang pinang-capture. Kasi po, kung A pawn, magi-A4. Yan po mga diskartiyan yan. Talaga ipapakain ng buong-buo yan. Pero pag kinain yan, naiwan yung pawn sa E4. So, dyan pa lang may katwiran na, no? Kung kakainin naman ito ng pawn, eto pa rin po. May tacticang knight takes E4, no? Para lang po madagdagan ang inyong mga tactical motif patterns, ayan, no? Tapos may matchas doon. Halimbawa, kung mag queen D3, ang gagawin po ay D5. Okay? Tanggal ang knight, pag alis niyan, kain yung bishop. Sakto yan. Eksaktong-eksakto yan, timplado po yan mga kamatyas, mababawi talaga ang isang pyesa. Balik po tayo. Kaya nag-decide si Wesley na ang ipangkain niya ay sipon. Knight, H5, okay, threat, persadong umatras. F5, ayun, binasag agad. Rook E1, kasi kung kakainin, mukhang magna-knight G3, atake muna. Knight G3, pasok, kinain, kain, at nag-king B1. Ayan, talagang todo-todo, layo na si Wesley, safe pang gilid. Nag-D5, okay? To build the center, ayan na nga po, no? May sentro kasi si Abdusatorob Bishop F4, Queen D7, at nag-G4, pinaalis ang knight. Kung counter Bishop B4. Kasi pagkakinain nga pala to. Imagine niyo po, may queen takes, check pa, tangay ang bishop. Okay? So, lagi po tayong magdo-double check, magdo-double think, no? Kung, ibig sabihin, one at a time, pero marami kayong chine-check, no? Para safety at hindi kayo maisahan. Kasi pagkakinain to, ayun nga, kitang-kita, laglag din ang bishop. Nakuhanan lang ng po ng puti, di ba? Kaya nag-A3 lang dito si Wesley. Knight H4. Threatening Knight F3. Grabe kalalim ang tira ni Abdu. Kinain ng bishop. Sinacrifice talaga yung bishop. Knight F3. Queen C1. Kinain muna. Ayan ang mga mabigatang tears. Binitin lang yung isang pyesa. Di man lang kainin to. Knight A4. Kinain na. Kain-kain. So dito po lumalabas ay 2 minor pieces against 1 rook. Tapos, yun nga lang, very solid ang pawn structure dito ni Abdusatorob. Kung watak-watak sana, lamang yung may 2 minor pieces Kaso wala, solid Rook E8, okay, pantapat sa E-file. Kinain, kain, at nag-king A2. Ayun, nilagay muna doon para tagong-tago. Walang mga halaw-halaw na mga check-check. Nag-H6 din muna para may extra pasingaw ang king. At nag-G5. Wala. Pinunit na ni Wesley. H5 at nag-H4. Queen E4. Okay, inatake ang bishop. Yun nga lang po, talagang hirap na. Kumbaga sa boxing talagang wala. Iba na Tori yan Bishop D6 at nag-rook. Okay, F2, threat? Malalim. Control the second rank lang. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't ayaw capturing yung pawn sa C6? May rook F1 kasi threatening matyas.
Ganun po kadali. May pamatchas na paparating. Eh, paano coach kung check? Nako, 'pag check ayun na nga. Isang tira ka na lang. Bakit isang tira ka na lang? May matchas. Kung puzzle 'to, talo block dito, eh. Alam niyo kung bakit? Ito tira, oh. Ay hindi, check mo na lang pala. Oh, ubos na tira, 2 moves. Isang tira ka na lang. Ang kulit ni kuya, naalala ko yung boses niya, eh, tsaka yung sinasabi niya, eh. Okey, Queen D1. Balik po tayo 'no, hindi puwedeng kainin 'yon, so tiningnan lang natin. Queen D1, threatening to take the pawn H5 at wala, nakapingas na, depensado pa. G6, 'yan ganda sana makarating ang queen do'n 'no, panalo na 'no? Kaso paano makakarating, ay napakahusay mag-control nitong Abdus Satorov. Nag-Queen D3, okey, support, and nag-Queen E4. Todo-todo naman, napakasigurista naman talaga nitong Abdus Satorov na 'to. Queen H3, okey, layo, threatening. Naku, may sipa pa rin si Wesley 'no, may mga sundot pa rin na pamatyas. Sa inis ni Abdu, ayun, pinabagsak lang yung pawn. Kung may check doon, may angat na, may tago. At dito may tempo threat pa. Okey, bumawi, bishop takes pawn at nag-rook G1. Ayun na nga po. Isang tira ka na lang. 2 moves mate, 1, tak, 2. 'Pag di tumira, puti 2 moves, eh tumira. Knight C3, control D, B1 square. Nag D4. 'Pag umalis ang knight, eh tapos kang bata ka. May queen B1 ano? At dito po ay bishop C5, sakto pa rin 'no, may kain doon. Rook G4 muna. Okay, sinuportahan mo na yung pawn. Knight B1 baba at nag-queen F5. Threat ang bishop. Nag-B4, H4. Ayun. Dito po talagang wala, namimilipit si Wesley. No? Wesley in big trouble. Ayan. Ito kasi malakas pass pawn eh. Knight D2, Queen D5 check, King B1 check ulit. At gumanon, yun lang. Okay. Pag D3, graduation time. Resign si Wesley. Bakit po nag-resign? Kung kakainin kasi yan ng Reyna, eh may Rook C1 check lang po. Lipad ang Reyna eh. Lipad eh. Okay? Kung aangat naman po, pagka-check, pag aangat naman King C3, Rook C1, instant, matchas. Ayan mga kamatsas ano, pero ganun pa man, eto po naging score nila. Sa Rapid ay may score na 5-3. Ayan. So dito pa lang tayo sa Rapid mga kamatsas no. Lalagyan natin ng conclusion sa ating next video para makapag-analyze naman tayo ng mga games doon sa ganap na nangyari sa kanilang Blitz games. May matututunan pa rin tayo doon, lalo na tayong mga Pinoy. Mahilig tayo sa mga Blitz eh, di ba? Makakapulot tayo ng diskarte. Okay? Sa Rapid po, nagwagi pa rin ang Team USA sa score na 5-3 lang ang Uzbekistan. Okay po? Yan. Alright. So, tinakpan ko talaga yung score pa ng overall sa mga di pa nakakapanood ano, para kahit papaano po eh magkaroon naman kayo ng aabangan pa. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Palambing lang po na huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito ha. At pa-share niyo po sa inyong mga kapamilya, kaibigan, pinsan at mga kakilala na mga naglalaro din ng chess. Okay? So taguyod po natin, tulungan po natin yung mga katulad po namin na nagsusumikap dito sa YouTube. Mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page Kamatyas. Maraming salamat po. Abangan niyo yung ating next na gagawin sa Blitz naman at para malaman natin sino ba nanalo sa Blitz match and sa overall. Ha, maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan. Hanggang sa muli.